Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Kung sa mang panig ng mundo kayo naroroon, ako nga palang muli si Lerma Navales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Ang layunit misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala ng Espiritu Santo na nanahan noon sa katawan ni Kristo na siyang iisang espiritu na nasa bawat katawan ng bawat tao ay ang siyang totoong amang espiritual na nagsugo kay Kristo ay ang siyang nag-iisang Diyos na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na siya ring aalis sa ating katawan kung kaya tayo ay mamamatay at lilisan dito sa mundo. At ang ating kaluluwa ay babalik sa spirito para humarap sa paghuhukom base sa ating mga gawa at pananampalataya. At maliwanag na sinabi ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya, kay Kristo, ay maliligtas. At maliwanag din sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Honestly, si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo na siyang sinugo ng Espiritu Santo para ipakilala ni Kristo ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Espiritu at Diyos na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay nating mga tao ay ang siyang totoong Alpha at Omega na siyang simula at katapusan. Ang Espiritu Santo ang nagbigay ng buhay ay siya ring babalik para bawiin yung buhay na ipiniram sa ating mga tao kung kaya tayo ay lilisan at mamamatay. At ang ating kaluluwa ay babalik sa Espiritu para humarap sa paghuhukom. Ang paghingi natin ng kapatawaran sa Espiritu Santo ay magagawa lang natin hanggat ang presensya ng Espiritu Santo ay nananahan sa ating katawan, hindi kapag tayo ay lumisa na dito sa mundo nating ginagalawan. Sapagkat kapag lumisa na tayo dito sa mundo, hindi na natin kayang itama pa yung ating mga ginawang mali. At dahil doon, mamamatay ang ating katawan at kaluluwa gawa ng kasalanan na ginawa natin sa Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. Kaya sinugo ng Espiritu Santo ang mga tao, si Kristo para magbabala sa mga tao, para sabihin ni Kristo ang katotohanan na ang buhay nating mga tao ay hiram lang natin sa Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay, ay ang siyang Diyos ng hustisya na siyang maghuhukom sa oras na tayo lumisan na dito sa mundo. At ang ating kaluluwa ay bumalik na sa Espiritu para humarap sa paghuhukom. Honestly, hindi si Kristo ang maghuhukom sa kaluluwa ng bawat tao, kundi ang Espiritu Santo. Dahil ang ating katawan ay pag-aari ng Espiritu Santo na siyang totoong amang espiritual na nagsugo kay Kristo. At sa araw na to, ang topic ko ay patungkol pa rin kina Vice Ganda. Vice Ganda, alam mo ba na kinakalaban mo ang Diyos? Na hindi mo sinasamba ang Diyos sa iyong katawan? Dahil mas inibig mo yung sarili, namuhay ka sa kasinungaling at pagkukunwari. Kung paano ka nilikha ng Diyos, hindi mo yun sinusunod. Namuhay ka na hindi nagpapakatotoo sa iyong sarili na maging lalaki. Dahil mas pinili mong mamuhay sa kasinungaling pagkukunwari na maging isang babae, gayong ang katotohanan ay lalaki kang nilikha ng Diyos. Honestly, templo ng Espiritu Santo ang katawan mo, Vice Ganda, at kung hindi ka magsisisi at hindi ka magbabalik loob sa Espiritu Santo, tatandaan mo ang may hawak ng buhay mo ay hindi ang sarili mo, kundi ang Espiritu Santo. At yung mga katanyagan mo dito, yung pera, mga material na bagay, bahay, kotse, alahas, magagandang damit, wala yung value sa oras na binawi na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan mo. Dahil mamamatay ka at ang kaluluwa mo ay babalik sa Espiritu para humarap sa paghuhukom. Dito sa lupa, kahit hindi mo man aminin ang katotohanan na lalaki kang nilikha ng Espiritu Santo, sa araw na hukuman ka na ng Espiritu Santo ang kaluluwa mo, hindi ka pwedeng tumanggi, hindi mo pwedeng salungatin ng Espiritu Santo dahil sa kabilang buhay, kapag Espiritu ka na, huhukuman ka ng Espiritu Santo base sa iyong mga gawa. Dito sa lupa, kung naging Judas ka,
demonyo ka sa Espiritu Santo, alam ng Espiritu Santo ng puso mo ay wala sa kanya, kundi nasa demonyong si Satanas na lumalapastangan sa kanya. Kaya yung Sodom at Gomora, kaya yan ginunaw ng Diyos ay dahil nga sa mga kalaswaan at kamunduhan na ginagawa rin ng mga bakla. At sa banal na kasulatan, nasasaad, pinagbabawal din nga ng Diyos yung pumatol ang lalaki sa kapwa niya lalaki. Dahil nga yung katawan nating mga tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo at hindi tayong may gawa ng ating sarili at ng ating buhay, kundi ang Espiritu Santo na nasa ating katawan. Kung kaya sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ng Espiritu Santo. Gusto ko lang ipabatid sa iyo, Vice Ganda, na yung kataasan, kayabangan mo sa Espiritu Santo ay hanggang dito lang yan sa lupa. Sa oras na umalis ng Espiritu Santo sa katawan mo, kasama yung kaluluwa mo, tapos ang kayabangan mo at kataasan mo sa Espiritu Santo. Doon sa kabilang buhay, magbabayad ka sa Espiritu Santo dahil kinalaban mo siya nung ikinarerito pa sa lupa. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, layunin kong gisingin ang diwa mo. Na kailangan mo nang magsisi, tumalikot sa iyong kahangalan, na mamuhay sa kasinungaling at pagkukunwari. Dahil hindi mo kayang lilangin ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa mo. At maliwanag na sinabi ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Sinabi rin ni Kristo na ang sinungaling ay anak ng demonyo. Honestly, Vice Ganda, alam mo ang katotohanan. Lalaki ka na nilikha ng Diyos. Lalaki ka na nilikha ng Espiritu Santo. Nang inilabas ka ng iyong ina sa sinapupunan niya, lalaki ang kasarian mo at hindi babae. Honestly, ang kalabanin mo ang Espiritu Santo ay isang kahangalan na siyang magbubulig sa'yo sa impyerno. Yung kaluluwa mo dito sa lupa, naging mapagmataas at mayabang ka sa Espiritu Santo, nagagawa mo lahat ang humalakhak, sa kabilang buhay, tatangis ka. Doon, kapag kaluluwa ka na, magmakaawa ka man sa Espiritu Santo na patawarin ka, ay huli na. Dito sa lupa, kaya mo pang magsisi, kaya mo pang itamang mali, kaya mo pang mamuhay kung paano ka nilikha ng Diyos. Honestly, ang mga lalaki na pumapatol sa kapwa niya lalaki ay mga hangal. At ang mga tao na umiidolo sa mga bakla at sinasabi nila na tama lang na magpakatotoo yung tao, hindi siya nagpakatotoo, namuhay nga siya sa kasinungalingan. Kaya hindi mo kayang sabihin na si Vice Ganda ay mabuti dahil ang kanyang puso ay sa demonyo na kumakalaban sa Espiritu Santo. Honestly, yung mga taong umiidolo kay Vice Ganda, ang kaluluwa nila ay nasa kadiliman din. Kinakalaban din nila ang Espiritu Santo dahil hindi nila tinatanggap ang katotohanan. Sa oras na binawi ng Espiritu Santo yung kaluluwa sa katawan ng mga taong ito, dahil mas inidolo nila yung mali kaysa mamuhay sa katotohanan, yung kaluluwa ng mga taong ito nasa kadiliman din. Hindi kayo kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos dahil hindi nyo inibig ang Espiritu Santo na nasa katawan nyo na siyang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Tayong mga tao, kapag walang Espiritu ang ating katawan, mamamatay tayo at hindi tayo iiral dito sa mundo. Dahil ang ating katawan ay nagmula yan sa alabok, wala yang buhay. Ang hininga na ibinigay ng Panginoon kay Adan sa ating tao, sa ating mga tao, ay espiritu. Yung kanyang espiritu yun. Yung ating kaluluwa, siyang kawangis yun ng Espiritu Santo, na siyang buhay na ipinahiram sa atin ng Espiritu Santo, na siyang babawi ng Espiritu Santo sa ating katawan, kung kaya tayo mamamatay at lilisan dito sa mundo. Honestly, ang naging misyon ni Kristo, kaya siya sinugo ng Diyos Ama, ay para isalba ang mga kaluluwang naliligaw ng landas. Ang mga bakla, matulad ni Vice Ganda o kaya ni Jake Cyrus, ni Aiza Sigera, kung sino mang mga tomboy at bakla, ang kaluluwa nyo, kahit kay buhay pa dito sa lupa, ang kaluluwa nyo ay zombie na gawa ng kasalanan na ginawa nyo sa Espiritu Santo. Ngayon, kung kayo magsisisi, maninikluhod at magbabalik loob sa Espiritu Santo para patawarin yung yung kasalanan, ang kaluluwa nyo ay malilinis
sapagkat mamumuhay kayo sa Espiritu at katotohanan. Dahil ang mga mananampalataya ng Diyos Ama na kanyang ninanais ay yung mga taong namumuhay sa katotohanan at may pagpapahalaga sa kanilang buhay espiritual, at lalo't higit ay iniibig nilang Espiritu Santo na nasa kanilang katawan. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang pagdating ng Panginoon ay hindi mo makikita ng mata. Pero kung nakita mo ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang iyong katawan, alam mo nang may hawak ng iyong buhay ang Espiritu Santo, hindi ka gagawa ng kasalanan laban sa Espiritu Santo. Matatakot ka na kalabanin ng Espiritu Santo dahil alam mo na ang buhay mo dito sa mundo may simula at katapusan. At sa kabilang buhay, kapag kaluluwa ka na, alam mo na ang kaluluwa na suwail na kumakalaban sa Espiritu Santo ay walang puwang sa langit. Yung mga kaluluwang kumakalaban sa Diyos, sa Espiritu Santo, na siyang may gawa ng kanilang katawan at kaluluwa, honestly, ang kaluluwa nila ay tinatapon ng Espiritu Santo sa impyerno. Doon napupunta sa impyerno ang mga kaluluwang suwail na walang pagrespeto at paggalang sa Espiritu Santo na nasa kanilang katawan. Bilang tao, gusto kong gisingin ang diwa nyo na kilalanin nyo ang Espiritu Santo sa inyong katawan. Sambahin nyo ang Espiritu Santo sa inyong katawan na siyang inyong amang espiritual at Diyos na may gawa ng inyong buhay. Para kung lumisan man tayo dito sa mundo, ang ating kaluluwa ay kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Kristo sa Espiritu, dahil ang ating kaluluwa ay naging anak ng Espiritu Santo. Pero kung tayo namumuhay na may kataasan, kayabangan, at hindi tayo namumuhay sa katotohanan at may pagpapahalaga sa Espiritu, kundi mas pinili nating mamuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari, ang ating kaluluwa ay mahihiwalay sa Espiritu Santo. Gawa ng kasalanan. At gawa ng kasalanan ng ating kaluluwa ay mamamatay at hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama. Dahil nga, nilapastangan mo ang Espiritu Santo na siyang iyong Diyos na may gawa ng iyong katawan at kaluluwa. Honestly, vice ganda, sa oras na umalis ang Espiritu Santo sa katawan mo, anytime, anywhere, kayang bawiin ng Espiritu Santo ang buhay sa sarili mo at mamamatay ka. At yung kataas at kayabangan mo dito sa mundo magwawakasyon. Dahil ang mga tao na wala ng Espiritu ang kanilang katawan ay patay. Yung pera mo, yung kayamanan mo, yung kasikatan mo dito sa mundo, hindi kanya kayang i-resurrect ang buhay mo para ikay mabuhay pa dito sa mundo. Dahil ang may hawak ng buhay nating mga tao ay tanging ang Espiritu Santo lang. Kaya hinihikayat ko ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama, at kilalanin nyo sa puso nyo, sa buhay nyo, na ang may hawak ng buhay nyo ay ang Espiritu Santo. Lahat tayong mga tao, bawat katawan ng bawat tao, ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo lang ang siyang nag-iisang amang espiritual at Diyos na parati nating kasama, na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Kilala ng Espiritu Santo kung sino yung naging anak niya, na naging kaisa ni Kristo, na sumasampalataya at umiibig sa Kanya. Kilala ng Espiritu Santo yung puso ng mga taong lumalapastangan sa Kanya, kumakalaban sa Kanya, ay yung mga taong naging kaisa ni na Vice Ganda at ng mga tao na namuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari. Dahil hindi nila tinanggap ang katotohanan kung paano sila nilikha ng Diyos. Bagkus ay kinalaban nila ang Diyos at nagmataas sila sa Diyos. Pero tatandaan nyo na ang buhay nyo ay hindi nyo pag-aari. Tayong mga tao, wala tayong kakayahan na lumikha ng sarili nating katawan at kaluluwa. Libre natin niyang tinanggap sa Espiritu Santo. Binigyan tayo ng Espiritu Santo ng buhay. Binigyan tayo ng Espiritu Santo ng kalayaan na mamuhay. Pero yung freedom na ibinigay sa atin, may mga consequences yan. Kung naging suwail ka sa Espiritu Santo, tatanggapin mo yung galit ng Espiritu Santo at parusa ng Espiritu Santo. Pero kung naging mabuti kang anak sa Espiritu Santo, pagpapalain ka ng Espiritu Santo at marami kang biyaya na tatanggapin sa Espiritu Santo. Yung bunga ng Espiritu Santo ay tatanggapin mo sa puso mo. Ang Espiritu Santo magpapalakas sa iyo at magbibigay sa iyo ng kalakasan
para maglakbay dito sa mundo nang hindi ka matatakot dahil alam mo na ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay mo. At kung mamatay ka man dito sa mundo dahil binawi ng Espiritu Santo ang buhay mo, hindi iyon kawalan sa'yo dahil alam mo na ang kaluluwa mo ay traveler lang dito sa mundo. Ang kaluluwa mo ay hindi nabibilang dito sa lupa, kundi sa kaharian ng Diyos Ama, kung saan naroon na rin si Kristo. Dahil si Kristo ay Espiritu, at ang Espiritu ay Diyos. Kung kaya sinabi ni Kristo na siya at ang Ama ay isa dahil si Kristo ay Espiritu, na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria. At maliwanag na sinabi ni Kristo na walang sino man ang makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama hanggat ang tao ay hindi pa muling ipinapanganak sa Espiritu. Ang tao na ipinanganak na sa Espiritu, alam niya ang katotohanan na ang amang espiritual ng kanyang kaluluwa ay ang Espiritu Santo na nasa kanyang katawan na parati niyang kasama. At bilang isang tagapagsalita ni Kristo, tagapagsalita ng Espiritu Santo, gusto kong ibahagi sa inyo na si Kristo ay buktong na anak ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong ama ni Kristo. Sa mga taong sarado ang utak, hindi nila tatanggapin ang katotohanan na si Kristo ay buktong na anak ng Espiritu Santo dahil ang kanilang kaluluwa ay hindi ipinanganak sa Espiritu, kung kaya hindi nila kilala kung sino ang totoong amang espiritual ng kanilang kaluluwa. Kung kaya hindi rin nila makikita ang katotohanan kung bakit si Kristo nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang pagdating ni Kristo at ang pagdating ng Diyos Ama ay naririto na dahil templo ng Espiritu Santo yung ating katawan. At maliwanag na sinabi ni Kristo, ang sino mang naniniwala sa Kanya, naniniwala sa Kanyang Ama na nagsugo sa Kanya. Kapag tinanggap mo ang katotohanan sa mga aral ni Kristo, na templo ng Espiritu Santo yung katawan, at hindi ka nabubuhay para sa sarili mo lamang, makikita mo ang katotohanan na ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay mo at hindi ang sarili mo. Hindi ang pera, hindi ang anumang mga bagay dito sa mundo. Ang pera, walang power yan. Sa oras na bawiin ng Espiritu Santo yung buhay na ipinihiram sa atin, walang material na bagay dito sa mundo, walang doktor, walang gamot, walang dasal ng sino mang tao ang makakapigil kapag babawiin o binawi na ng Espiritu Santo ang buhay na pinahiram niya sa tao. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos na siyang makapangyarihan. Hindi natin siya kayang talunin dahil siya yung may gawa ng buhay natin. Kaya dapat tayong magpakumbaba na sumamba sa Kanya dahil siya yung may hawak ng buhay natin. At para sabihin ko sa iyo, Vice Ganda, templo ng Espiritu Santo ang katawan mo. Ang may hawak ng buhay mo ay ang Espiritu Santo. Gusto ko lang gisingin ang diwa mo na kapag hindi ka nagsisit, hindi ka nagpakalalaki, hawak ng Espiritu Santo ang buhay mo. Anytime, anywhere, kayang bawiin ng Espiritu Santo ang buhay sa katawan mo at mamamatay ka. At kung hindi ka magsisisit, hindi ka magbabalik loob sa Espiritu Santo, talaga sinasabi ko sa iyo, walang puwang ang kaluluwa ng mga taong lumalapastangan sa Espiritu Santo na mas pinili nilang mamuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari kaysa sa mamuhay sila sa katotohanan at maglakbay sa Espiritu na may pagpapahalaga sa kanilang kaluluwa. Ang taong walang pagpapahalaga sa kanyang kaluluwa ay hangal. Ang taong mas piniling mamuhay sa sinungalingan ay hangal. Ang taong mas piniling mamuhay sa pagkukunwari ay hangal na kumakalaban sa kanyang Diyos na may gawa ng kanyang katawan at kaluluwa. At iyon ay ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. Narito na tayo sa huling panahon. Hinihikayat ko ang bawat tao na kilalanin niyo ang Espiritu Santo sa inyong katawan, sa inyong puso, sa inyong isipan, ay ang siyang totoong Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa nyo. Para kilalanin din kayo ng Espiritu Santo na anak niya. At para kung bumalik man kayo, ang inyong kaluluwa sa Espiritu, maging handa kayo
sa araw ng paghuhukom na bumalik na ang kaluluwa nyo sa spirito, sapagkat kapag naging handa kayo, wala kayong katatakutan. Alam nyo na ang Espiritu Santo ay parating yung kasama at siya ang may hawak ng buhay nyo. So, ang Espiritu Santo ang magsasalba sa kaluluwa nyo kung sinunod nyo si Kristo. Kung naging kaisa kayo ni Kristo, ng Espiritu Santo lang ang inyong kinikilala na siyang inyong amang espiritual at Diyos na siyang may gawa ng inyong katawan at kaluluwa. Tatandaan nyo, maliwanag na sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao hindi nabubuhay para sa kanyang sarili lang o dahil sa tinapay lamang. Ang presensya ng Espiritu Santo ay nananahan sa ating katawan ay ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ay ang siya ring Diyos na may hawak ng ating buhay. Ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lang. May simula at katapusan dahil nga ang katotohanan, ang Espiritu Santo ay siyang Alpha at Omega. Siya ang simula at katapusan. Sa pagsilang natin dito sa mundo, yun yung simula ng buhay natin para tayo ay mabuhay dito sa mundo. Sa oras na lumisan na ang ating kaluluwa at ang Espiritu Santo sa ating katawan, yun yung ating katapusan. Tapos ang ating pamumuhay dito sa lupa. Dahil ang ating kaluluwa babalik yan sa Espiritu. At doon, sa kabilang buhay, may dalawang pupuntahan ng kaluluwa ng tao. Kung dito sa lupa, naging demonyo ka sa Espiritu Santo, kinalaban mo ang Espiritu Santo, sigurado sinasabi ko sa iyo, yung kaluluwa mo sa impyerno ang bagsak niyan. Sa oras na lumisan na ang kaluluwa mo sa katawan mo. Dahil ang Espiritu Santo na nasa katawan mo, alam niya na ang kaluluwa mo ay huda sa Kanya. Alam ng Espiritu Santo ng puso mo sa Kanya ay demonyo. Hindi mo siya iginagalang at hindi mo siya iniibig na siya yung amang espiritual. Bagkus ay kinakalaban mo. Kung kaya, yung mga katulad mo, vice ganda, na namuhay sa kasinungaling at pagkukunwari, buhay ka pa man dito sa mundo, ang kaluluwa mo nasa bingit na ng kamatayan. Malapit na yung magtapos, na talagang sa impyerno ang bagsak ng kaluluwa mo. Kung hindi ka magre-repent, hindi ka tatalikod sa paggawa ng masama na yung kalabanin mo yung Espiritu Santo na nasa katawan mo na siyang iyong Diyos, dahil mas pinili mo maging mapagmataas sa Kanya katulad ng demonyong si Satanas na lumalapas tangan sa Espiritu Santo. Honestly, sa oras na binawi ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan mo, tudas ka. Tanggal ang kataas at kayabangan mo. Kaya yung mga bakla at tomboy, hinihikayat ko kayo. Gumising kayo sa katotohanan kung paano kayo nilikha ng Diyos. Alam nyo sa sarili nyo ang katotohanan kung paano kayo sumulpot dito sa mundo at alam nyo ang katotohanan kung anong kasarian nyo. Nung kayo ay nilikha ng Diyos at nung kayo ay isinilang ng inyong ina sa sinapupunan niya. Hindi nyo kayang linlangin ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa nyo. Kahit mamuhay kayo sa kasinungalit pagkukunwari, alam ng Espiritu Santo ang katotohanan na lalaki kayo o babae kayo na nilikha niya. Dahil ang Espiritu Santo ang may gawa ng ating buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!